screen. Magandang hapon po. Ay, hapon. Magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po yung na-assign na mag-report po sa inyo ng Word of God. Teka, share some. Okay, share. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa The Victorious Christian Life. Full screen ko lamang po ito. Teka. Saglit lang po. Si Kikoy. Barricades, Bible mo ba yan? Ha? Bible mo ba yan? Ay, hindi po. Nakuha ko lang po sa tawag na ito. Sa internet po. Kasi tama-tama sa Psalms 1. Opo. Na-search ko po. Ayan. Welcome po ulit sa ating Bible study. Salamat po sa pag-attend. Ayan. Okay, simulan na po tayo. Ang ano po natin ngayon ay Victorious Christian Life. The Victorious Christian Life. Ang ano po natin ay sa Psalm 1 o sa Tagalog po ay awit. Ayan. Okay. Sabi po rito lahat po ng Christian po o lahat po ng mga Kristiyano ay nais na mamuhay po sa na maging matagumpay ang kanilang pagiging buhay Kristiyano. Ngunit sa bandang po tayo po ay nahihirapan. Bakit nga po ba? Ngayon po pag-aaralan po natin yung Psalm 1 at doon po natin makikita yung paano po mamuhay at paano natin mapanatili yung pagiging matagumpay sa buhay Kristiyano. Saglit lang po lamang. Yan. Tapos, next screen. Nakikita niyo po yung screen ko? Okay po ba? Nakikita po. Okay, Yeah. salamat. Ayan. Tapos, ayan. Hide ko lamang po ito. Control H. Ayan. At pong discussion po before reading the passage, meron pong dito, katanungan. Bakit wala? Ayan, ang tanong po is, ano po ba yung idea nyo o idea natin sa pagiging victorious o matagumpay na buhay Kristiyano? May nais po ba kayong i-share po? O gusto niyo po bang mag-share? Ano po ba yung sa tingin niyo ang idea niyo sa tinatawag na victorious Christian life? Ayan. Okay. Dito po meron pong sample, mga 4 na sample. Sana po dito yung ang tinatawag na life pleasing to God. Siyempre po, isa po yun sa masasabing victorious. Isa na rin po dito yung victory over sin, yung naiiwasan natin po yung yung pagkakasala. Meron din po dito yung fruitful life, ganun din po sa halos kapares po ng sa D, na a life with direction, fulfillment, meaning, which is sustain. Ayan. Yan po yung isa sa mga, ito po yung mga example po ng victorious Christian life. May nais pa po ba kayong idagdag? Okay. Okay. Ngayon po, dumako po tayo sa number 2. May another question po dito. Are most of us, lahat po ba tayo ay living a victorious Christian life? Sa tingin niyo po ba victorious na po ba tayo sa buhay Kristiyano po natin? If not, ano po ba yung kung hindi pa po, sa tingin po natin hindi, ano po ba yung mga problema na po natin na-encounter? Ayan.
Ito pa yung mga example sa ibaba po. Sabi po dito, many of us po feel close to God at one time or another but seem unable to sustain it. Ayan. Ito po yung example ko rito, yung yung feeling po natin close po lang po tayo kay God every Sunday. Kasi yun lamang po yung nagiging natin, parang feeling natin doon lang po tayo nagkakaroon ng pakikipag-usap sa kanya kasi yun lamang po every Sunday lang. So hindi po na sustain kasi busy po tayo on the next 6 days. Next thing po ito, we are unable to resist temptations. Ayan, madalas po tayong magkasala. And then, isa rin po dito yung, ayan, ito, isa po sa example, ito yung nasabi ko po kanina, busy po tayo. We forget God when preoccupied with our daily routine. Ayan, lagi po tayong busy sa buhay natin. Ito rin po yung next example. God gets crowded out of our hearts when we spend most of our time and energy in pursuit of our career, business, family. Hence, our lives lose meaning and direction. So, ayan, sobrang focus po tayo sa mga po natin, sa mga career, sa mga business, sa pamilya po natin. At nakalimutan na po natin yung purpose po ba natin talaga dito sa earth po. Nakalimutan na po natin yung pinaka-purpose po natin sa buhay. Ito, our lives seem to be unfruitful. Sa magandang example po nito yung pagiging unfruitful, yung meron ka pa rin mga resentment sa buhay, mga unforgivable things, lagi ka may sinisising ibang tao sa mga nangyayari sa buhay mo. Ayan, diyan po tayo nagiging unfruitful. Instead of reading the Bible, doon pa rin nakatuon sa sa mga sama ng loob. Ayan. And next, last, ito, looking at others' Christians' failures and letting them affect us. Ayan po, pero yung mga panood po natin sa news, ganyan. Yung mga ganito nahuli, ganyan. Ayan, so it discourages us at the same time sa malaking rin po dito yung sa sa church. Kunyari, ayun, yung na politiko, ganun. Binigyan sila ng mga sasakyan, ganyan. So, ayan, nadi-discourage ka na, ayun, magbigay ka ng pang-tithes or ng pang-abulay. Kasi ganun yung nangyari, ganun. So, ayan. May nais pa po ba kayong idagdag? Okay. So, wala na po. Okay. Dako na po tayo sa pagbabasa ng Psalm. Ayan. So, pag-usapan po natin yung Psalm 1. Sino po ang bless sa inyo na magbasa? Actually, yung Psalm 1 po, consists po ng 6 verses lang naman po. Sino po ang nais bless po magbasa? Ako na lang, Kuya Rich. Okay po. Salamat. Kuya Rich. Sige po. Lahat po? Siguro mga verse 1 to 2 po. 1 to 2, okay. Okay. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Thank you po, Ate Jean. Ayan. Sino po ang next? 3 to 4 po. Sige, ako na po. Sige. Okay. Kayo po. Basahin ko sa Bicol. Sige po. Okay? Sige, ma. Sige. Okay, verse 3. Siya siring sa sarong kahoy na nagtatalubo sa kataid ng tubig.
na nagbubulos, na minabunga sa tamang panahon, asin dai naaalang ang mga dahon. Minauswag siya sa gapos niyang gibo. Alagad bakong siring kaini ang mga maraot. Siring sinda sa ata na pinapalid kang duros. Thank you, Ma. Ken, yung 5 to 6. Salamat. Sige, for 5 to 6, therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Alright, thank you. Ayan, so, ayan po yung yung Psalm 1. Pwede po natin basahin po natin sa Tagalog. Ayan. Ay, ako na lang po magbasa. 1 to 2. Ang po ng Psalm, ang equivalent po sa Tagalog ay awit. Ayan, 1 to 2, basahin ka po. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumuputya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Ayan. Sino pang nais magbasa sa 3 and 4? Sige po, ako na lang, Kuya Kitch. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin nang siyang nagtatangay. Dire-diretso na po, Kuya Sige Kitch. pa. Salamat. Sa araw ng paghukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay ihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ng hantungan. Ayan, thank you. Ayan. So, sa Psalm 1 po, madali lang naman po yung instruction po ni God. Sa sa una po is ang lang naman po is wag mong gawin ito o dapat mong iwasan. Ito sa Psalm 1. Ay, sa Psalm 1 verse 1. Sa pangalawa po, ang niya is ito yung dapat mong gawin. Sa pangatlo, pag ginawa mo yung 1 and 2, verse 1 and 2, ito yung sa'yo, ito yung meron ka. Ayan, 3 planted streams of water. Ayan. So, ibig sabihin, fruitful ka. Pagdating doon sa number 4, ito yung kabaliktaran ng number 3. Ito yung unfruitful ka. Tapos, pagdating doon sa 5 and 6, ito yung mangyayari sa'yo pag hindi mo nasunod yung or depende sa pag nasunod mo yung magiging ka, righteous ka. Or pag pag hindi mo nasunod yung 1 and 2, ito yung mangyayari sa'yo. Ayan. Wicked leads to destruction. Tapos, pagdating naman doon, pag nasunod mo siya, ito, the Lord watches over you or watches the way of the righteous. Ayan. So, balikan po natin yung sa verse 1. Ano po? Ayan. Sa verse 1 daw po, there are 3 don'ts. Ito po yun. Ano yun? Ito pa sabi dito, blessed is the one who does not walk in step in the wicked. Ito yung isa. Tapos yung pangalawa po, or stand in the way of the sinners, or sit in the company of the mockers. So, ayan po yung niya. Meron siyang tatlong don'ts. So, ayan po yung dapat nating wag nating gawin o kaya dapat nating iwasan. Pagdating po sa number 2, ito naman yung dapat mong gawin, dapat mong sundin. But whose delight is in the law of the Lord, who meditates on His law day and night. So, yan po yung pinag-uutos niya. Sundin mo yung
ah, mga commands niya. Ayan. So, yun na po yung number 2. It tells us how we can sustain a Christian lifestyle. So, ito na po yung pagiging victorious natin sa buhay Kristiyano. So, may mga katanungan po dito. How can we find joy in obeying the law of the Lord? Pinag-aaralan po ba natin yung Bible natin day and night? Nagbabasa po ba tayo ng Bible? Ano raw po ba yung attitude natin sa pagbabasa ng Bible? Binabasa po ba natin yung Biblia dahil due to sense of duty o dahil meron pong mag-check na pastor? Or ginagawa po natin ito dahil mahal po natin ang Diyos and gusto nating malaman ko ano yung nais na ipahiwatig sa atin ng Diyos. Ayan. So ang isa po sa pinaka challenge po sa buhay Kristiyano po na is yung pagbabasa po ng Bible araw-araw. Isa rin po 'yon sa pinaka challenging po na ginagawa ko po ngayon, yung uunahin mo yung pagbabasa ng Bible sa umaga, yun yung una-una mong gagawin. Otherwise, mahihirapan kang pag nagsimula na yung araw mo, pag di mo siya nauna. Ayan. Matatabunan ka na yung mga yung mga usual na routine mo sa buhay. Pagsisipilyo, pagliligo, tapos yung mga mga task na gawain yung bahay mo, yan. So yan, matatabunan ka na. So pag di mo nauna yon si God, yung pagbabasa ng Bible, isa na yon. Isa rin po sa challenging po yung paggawa po ng daily devotion. Same din po ng sa po namin sa church namin, ayun, nagbabasa po kami ng yung by congregation. Nagbabasa po kami ng chapter by chapter. Chapter by chapter, tapos may pattern po kami na sinusunod po, yung tinatawag na SOAP, SOP. So yun po isulat niyo yung mga scripture na nabasa niyo, or tapos ano po yung naging observation niyo sa nabasa niyo, ano ba yung i-apply niyo, tapos yun sa dulo yung prayer, kung ano yung nais yung a message po kay God. Ayan. Next. Ayan. So kung sabi pa dito, what do you usually do when you receive a letter? So kung ikukumpara nyo raw yung Bible sa letter, God's love letter to us, would you have the same attitude? So ganun din na po yung kung ikukumpara nyo yung Bible sa letter, di po ba may yung parang exciting yung pakiramdam pag nakakatanggap po kayo ng sulat, especially po galing sa sa mga friend nyo, nais nyo malaman kung kumusta na sila, ganun. Di po ba very exciting? So ganun din daw po dapat yung maging attitude natin sa pagbabasa ng Bible. Kailangan may halong exciting tsaka curiosity po sa buhay. Ayan. Maliban na lang po yung yung bill ng kliyente, yung sulat. alam niyo na po yung yung logo pa lang na kaya parang hindi na kayo gagana ang buksan ng kasi bill. So, does our attitude affect how much we profit from the Word of God? So, paano daw po? Suppose, what kind of attitude that should we have? Ayan. So, dapat kailangan meron pong excitement. Minsan po kasi pag magbabasa kayo ng Bible, lalo na kung sa gabi nyo gagawin, isa rin po sa pinaka-challenging noon kasi aantukin kayo eh. Mahirap pag pag sinimulan nyo, lalo na pag nakahiga kayo, talagang aantukin kayo. It's 100% proven na po. Aantukin kayo. Kaya encourage ko po is magbasa kayo ng sa umaga.
Ayan. Ayan. How does studying the Bible regularly affect our Christian lifestyle? How does memorizing scripture help in this regard? Is it possible for a Christian to study the Bible and not bear fruit? How and why? And how important is obedience in this regard? Dito sa how does studying the Bible regularly affect our Christian lifestyle? Ano kayo maganda example dito? Well, sa ano dito, kasi sa bilang ano kasi bilang tao kasi bilang ano nahihirapan din po tayo na ano pag hindi po natin binabasa yung ano sa regularly. Madalas po nating makalimutan yung ano message ni God po. So, ini-encourage po ah, ng lahat na magbasa po tayo ng ano regular para ma-sustain po natin yung message ni God. So every ano po kasi basa nyo ah, ng Bible, iba-iba rin po yung ano message na matatanggap nyo sa kanya. So ayun, so kaya regular po dapat ang pagbabasa. Sa ano po itong memorizing naman ng scripture, ito yung isa sa mga challenging ano ka rin po. Parang wala pa ako na-memorize na scripture maliban na dun sa ano yung love your neighbor as yourself. Ayan. So, yan yung challenging din. Is it possible for a Christian to study the Bible and not bear fruit? So, possibly rin po. Kasi, ibig sabihin, yung ano mo is binasa mo lang, hindi mo in-apply kung ano yung ano na basa mo. So, isa rin po yun sa ano, na possible na hindi mag-bear ng fruit. Yeah, so, ito po, napaka-importante po yung ano, pag sunod nyo sa ano, kay God po, yung obedience. Ayan. Oops. Punta na po tayo dun sa verse 3. Ito na yung ano daw, pag ginawa mo yung pag nagawa mo yung 1 and 2, yung pag hindi mo hindi mo dapat gawin, tapos ito yung dapat mong gawin. Ito yung ano meron ka. Ayan. Ito yung sabi. Verse 3 describes what happens in verses 1 and 2. When verses 1 and 2 are fulfilled. Ito sabi, pag nagawa mo siya both, that person is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. So, ang tanong po dito, why is a Christian likened to a tree that grows beside a stream? Bakit nga po ba? Ano po kasi dito, pag yung tree po na ano po sa may water, ibig sabihin, sustainable po yung ano niya, continuous po yung growth niya kasi lahat po ng trees po ay nangangailangan ng water po. So, pag yung tree po ay ano, lagi pong na ano ng water, ibig sabihin magpo-fruit po siya. Ayan. So ano po ba yung tinutukoy na water po dito that a Christian needs? Ito na po yung Word of God. Ayan. Yan na po yung equivalent. Ayan. Contrast it to the tree planted in the desert. So, ayun, kulang po sa tubig. So, madalas po ay hindi makapag-bear ng fruit. Kung ikukumpara niyo yung tree na i-planted sa desierto. Ngayon, ang tanong po dito, kayo po ba ay feel watered or feel niyo po ba ay kayo po ay dry? Ayan. Next po ay what is the fruit Christians bear?
So, there are several kinds of fruit po dito. Isa na po rito is, so pag yung tree raw po ay na ano ng water, automatic po sustainable yung supply niya ng tubig. Automatic magkakaroon po siya ng fruit. Ganon din daw po sa pagiging Kristiyano. Kung tuloy-tuloy po yung pagbabasa nyo ng Bible, magkakaroon din po kayo ng fruit na tinatawag. Ito na po yung isa na po dito is what we are. Siyempre kung ano po yung binabasa natin, ganun din po yung magiging kalalabasan natin. Isa na po dito yung what we are, our character, see the fruit of spirit, Galatians 5 and 2. Anahin lang po natin. Yan, sabi po dito sa Galatians 5 and 2, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, and faithfulness. So, ito raw po yung magiging fruit nyo sa pagbabasa ng Bible. Ang next na po is what we do. So, ganun din na po. Kung ano yung binabasa natin, ganun din po ang kalalabasan ng magiging actions natin. Katulad din po na yung acts of love, acts of kindness, ayan, magiging mabuting tao sa iba. Ayan, so what we do. Next din na po, sa pagbabasa po ng Bible, next is, people will lead to the Lord. So, aside from that, ito yung natin, Jesus had made us fishers of men. Ayan. So, yan na po yung pinaka-purpose ng isa sa fruit po. Nagiging rin po tayo, nagiging Christ-like. Mag-gather po ng disciples, then one time magiging disciple one day. Ayan. So, examine nyo raw po yung life nyo. How much fruit ba is there? If there not much, why? Bakit? Ayan. Meron pong note dito sa verse 3, describes the tree bearing fruit in its season. In other words, ibig sabihin po, regularly. Do you bear fruit occasionally or regularly? So, ito na po yung pag continuous po yung reading nyo ng Bible. Kailangan, there's a chance na regular din magiging bear fruit nyo po. Ayan. And see, they succeed in everything they do is a tremendous statement. So, why do we often fall short of this? What relation is there between the growth of our spiritual life and the success of what we do? Success. They succeed in everything. Balikan na lang po natin. Ito pala yung niya. Explanation niya po dito sa So, sabi po dito, God is concerned with our total person and what we think, what we are, what we do, what our direction in life is. He must be Lord of all areas of our lives. Then, the success of what we do follows. And Jesus made it more explicit in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be given to you. Okay, so dito na po pala yung explanation niya dito sa growth ng spiritual life and the success of what we do. So pag inuna niyo po yung pag-seek ng kingdom of God, mag-grow po yung spiritual life natin. And doon po magfa-fall yung success natin. Ayan. Success of what we do follows. Ayan. Then regarding term success, we should be aware that what is successful in the eyes of God may not always be successful in the eyes of the world and vice versa. Ayan. So, ibig sabihin, meron po tayong mga success na nakamit na po natin sa buhay natin na hindi na
masasabi nating success po dito sa earth, pero hindi po siya success sa eyes ni God. Ayan. Yan. Ito yung sa number 4. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Ayan. Ito yung sa verse 4 daw po, i-describe na non-Christian, para sa non-Christian. Is there anybody who feels like he is drifting through life like straw that the wind blows away? So, ayan po, pag hindi nyo nagawa yung 1 and 2, ito yung kalalabasan ng life nyo. Pag meron kayong problem, automatically mahina yung yung loob nyo, ganyan. Automatically hindi nyo na alam yung gagawin nyo. So yan, para kayong wind that blows away. So ano ra po yung solution? So ganun, contrast po, balikan nyo po yung verse 3. Ayan, contrast this picture with the tree that is planted beside the stream. Ayan, what are the differences? So stability, water, fruit, purpose, or meaning. Ayan. So kailangan balikan nyo lang po yung number 3. Okay. Yung sa last part, therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Yung verse 5 po tells us the end of sinners. Ayan. Who among us are not sinners? So, lahat naman po tayo ay sinners. May tanong po dito, just because we are somewhat better than our neighbors, can we claim to be righteous? Mag-i-claim na po ba natin na righteous? If not, how do these verses apply to us? So, yung sagot po dito is yes or no. Pwede po natin sabihin righteous na po tayo if we already confess our sins and acceptance of Jesus as Savior, we can claim His righteousness as ours. Ayan. So, makaka-claim lang po natin na righteous po tayo sa ibang tao pag nasunod po natin itong yan, confession, tapos we accept Jesus Christ as Lord and Saviors. Otherwise, hindi po natin masasabing righteous po tayo. Ayan. Now that we have studied the passage, how do we apply it to resolve the problems we cited in section A2? So, balikan po natin yung mga problems na bakit tayo nahihirapan sa pagiging victorious sa buhay. Ayan. Ito yung number 2 kanina po. So, ito, many of us feel close to God at one time or another but seem unable to sustain it. So, ayan, nalaman na po natin na pag-aralan po natin yung word ni God. Hindi lang po pala every Sunday, kundi every day. Every day po tayo magbasa. So, para ma-maintain po natin yung pagiging close natin kay God. Ayan, para ma-sustain po natin yung pagiging close kay God. I'm sure mararamdaman naman po natin pag close po tayo kay God, or may feeling pong gano'n na parang pakiramdam mo malayo ka sa Kanya. Ayan. Dahil po nalaman na po natin yung mga kailangan natin gawin, ito, we are able now to resist temptation kasi we are unable to resist the temptation. Ayan. So, problems din siya. Ayan. So, ayan. Dahil alam na po natin yung we are ayun, naiiwasan na po natin yung mga sins. Dala ng mga lagi pa tayo nagbabasa, alam na po natin yung tama at mali. Ayan, next is we forget God when we preoccupied. Ayan, we are able na tama. Okay. We forget God when we are occupied with our routine. Ayan, dahil alam na po natin kung ano yung dapat nating i-prioritize sa umaga. Dapat unahin po natin. Dapat unahin na po natin si God. Para maganda po kayo masarap yung pakiramdam ng pag mo na yung daily devotion mo sa umaga bago ka
ano ng daily routine mo. Yan, masarap sa pakiramdam pag nagawa mo na. Ayan. Ayan. God gets crowded out of our hearts when we spend most of our time and energy in pursuit of our career, business, and family. Hence, our life lose meaning and direction. Ngayon, alam na po natin yung gagawin natin. Pagtotoonan na po natin ng kung ano pa talaga yung pinaka-purpose natin dito sa sa earth. Hindi po yung yung nakatuon po lagi tayo sa business, sa family, sa career. Ayan. And then pagdating po dito sa our life seems to be fruitful, nagiging fruitful na po tayo. Instead of magtanim po tayo ng mga sama ng loob, pinalitan na lang po natin ng pagbabasa ng ng Bible. That way, nagiging fruitful po tayo. Rather than magtanim po tayo ng mga sama ng loob, ng resentment sa buhay natin. Ayan. Instead of that, tapos pinalitan po natin ng nagbasa po tayo ng Bible, nagiging fruitful po tayo. Ayan. And then, titin po dito sa looking at others' Christians' failures and letting them affect us rather than affect us. So, pagdating po dito, nagiging na po tayo. Rather we are more motivated and encouraged po sa pagbabasa po ng yung Bible at tapos nagiging good example po tayo sa kanila at may matulungan po natin sila. Ayan. Ayan. So, pinaka-conclusion po, sabi po dito, the key to a victorious Christian life is to be in total union with God. Ayan. Letting Him be the Lord of our lives. And the way to achieve is to study His Word day and night and delight it. So, yun lamang po yung pinaka secret. Hindi na rin pala siya secret. Hindi, pinaka the best way para maging victorious po tayo sa pagiging buhay Kristiyano is take God control of our lives. Tapos, basahin po natin yung Bible, His commands daily and night. Ayan. Ayan. Kung tutusin po kasi yung napansin ko po yung Bible is a very very old book. Pero kung napapansin niyo po is hanggang ngayon po ay ginagamit pa rin po natin siya. So ibig sabihin, masasabi po natin the book is alive. Every time na magbabasa po kayo ng Bible, new and always fresh message ang marireceive niyo sa kanya. So napakalaga po na magbasa po tayo ng Bible para maging matagumpay po tayong maging buhay Kristiyano. Ayan. So dito po nagtatapos ang aking message po, aking report. Salamat po. Kuya Ruel? Oh, okay. Alright. So, praise God. Alright. So, napaka-importante actually na itinuro ni Brother Kids, no? Na natandaan po natin, we are created by God na hindi para mamuhay sa sarili po natin. We are created by God to have fellowship with God. Yun ang purpose ng Panginoon, bakit po tayo kinitay. And with that, yung dahil dun sa relationship natin with God, since yung presence ng Panginoon nasa buhay po natin, nagmamanifest po siya, di ba? So, lahat niya. So, ibig sabihin po, ay, ang ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon sa buhay po natin will bring victory sa bawat area ng buhay po natin. Di ba? So, minsan, parang tingin natin sa area ng buhay ko, no? Like, for example, sa marriage, sa trabaho, medyo fail. Pero sabi po ng Panginoon, when sabi nga ni Barkis, di ba, yung closing niya na, sabi na para daw po tayo magkaroon ng victorious life, is dapat po magkaroon tayong total union with God. Nasabi ng Panginoon that we have to walk with God, hindi po tayo mag-walk away from God. Kasi po, we never been designed by God na mamuhay para sa sarili po natin. We are created by God na maging dependent tayo sa ating Diyos in every situations at all time. So yun po yung pagka-design ng ating Panginoon. So ibig sabihin, pag tayo po namuhay ng sarili lang natin at hindi po natin ini-involve si Lord o kaya ini-ignore natin si Lord sa buhay po natin, ibig sabihin nun,
ay hindi mo ma-experience yung life na God dinisign ng Panginoon para sa atin. You know, kasi po nakakamit lang po natin yung perfect will ng Panginoon sa buhay po natin. Okay, which ano ba yung perfect will? Is for us na yung perfect will ng Panginoon is for us to have life and to have it to the full, which is yung sample sa John 10:10. Nasabi po ng ating Panginoon na the thief is the devil, comes only to steal, to kill, and destroy. Yun ang purpose niya, para agawin ng demonyo yung mga plano, yung mga blessing na nilaan ng Panginoon sa atin. Pero sabi ni Lord, sabi niya, I have come that you may have life to the full. So yun yung sekreto na for us to have a victorious life, di ba? So madalit salita, we cannot live sa mundong ito na ayon sa desire ng Panginoon without the presence of God sa buhay po natin. And paano po natin makakamit yung presence of God sa buhay natin? Through the person of Jesus Christ. Right? So hindi po lahat, kasi po yung mga ang tao pwede makilala nila ang Diyos, pero ang isang bagay, iba po yung may personal na relasyon tayo sa ating Panginoon, which is through Jesus Christ. So ibig sabihin, sinasabi po ng Bible dito na in order for us to have yung fellowship natin sa ating Diyos, is dapat po ay makamtan po natin sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Alright? So yan po yung kasi sabi nga po ng Panginoon, ang righteousness po natin, with God, is not by our own works. Hindi po natin nagawa, hindi po yung pinaghirapan natin, kundi po ito ay binigay ng ating Panginoon sa atin. Alright? Hindi po tayong maging right in the eyes of man. So one thing na learn ko dito sa shinare ni Brother Kitts is yung dun sa verse 1 Napaka-importante po ito na nausap din po sa akin ng Panginoon. Nasabi dito, basahin ko sa Tagalog. Sabi niya, maganda yung pinakita niya. Yung ko lang rin nabasa. Sa Tagalog. Sabi niya, mapalad kung hindi nakikinig sa payo ng masama. Okay. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masamang nilang halimbawa. So, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. Alright. So, I just want to share yung aking scheme. Meron just want to alright. So, napaka-importante nito, itong key na ito na binigay po sa atin ng ating Panginoon nung nasa verse 1, nandun yung key. Kasi, in order for us to have a victorious life, dapat daw po, ang pamumuhay po natin ay hindi tayo nakikinig sa mga payo daw po. Unang-una, hindi tayo nakikinig sa payo ng masama. Ang sinunod po sa atin ni Brother Kitts. Pangalawa, hindi daw po tayo sumusunod sa kanilang halimbawa. Okay, ang pangatlo, ay hindi po tayo nakikisama sa mga kumukutya at hindi tayo nakikisangkot sa gawain ng masama. So hindi natin ginagawa kung ano ginagawa nila. So yun yung tatlo na ito na share sa atin ni Brother Kitts na dapat nating kaiwasan. Okay? Ibig sabihin po, pag tayo daw po ay nakikiapid dun sa mga tao na walang Diyos sa puso nila, na walang takot sa Diyos, na anytime na gusto niya gumawa ng kasalanan o masama, o gagawin po nila. Sabi ng Panginoon, kaiwasan daw po natin yung mga tao na ganyan. Dahil po sinabi ito sa 1 Corinthians chapter 15. Ito pa yung sa screen ko, kung nakikita po nyo, verse 33. Ang sabi ng Panginoon dito, don't be fooled, by those who say such things. Minsan, yung mga tingin natin, parang okay yung mga sinasabi nila. Sabi nila, di ba? Sabi ni Lord, for bad company corrupts good character. So, yung mga tao na in-expose natin, okay? Yung tayo, pag in-expose natin yung sarili natin sa mga tao, ang sabi ni Lord, kung sino yung grupo na yan na in-expose natin, alright, ay maapektuhan nila yung ating buhay. Okay? So, kaya sabi ng Panginoon dito, sabi yung bad company daw po, okay, ay yung mga tao na walang takot sa Diyos, na walang pagmamahal sa Diyos, na ang mga tao na ang iniisip lang nila ang kanilang sarili, right? Maski masagasaan na nila yung ibang tao, makasakit sila, basta ang importante ang kanilang sarili. So, sabi ng Panginoon, if we going to surround ourselves to those kind of people, okay, sabi ni Lord, it will corrupt yung ating pagkatao natin, yung character natin, yung attitude natin,
ikukurap nila. You know? But instead, sabi nga po ng Panginoon sa Proverbs chapter 13, verse 20, sabi nila, walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. So, which is very true. Diba? Na yung kasabihan sa, yung kawikaan sa Biblia, na sabi ng Panginoon that if you want to be wise, dapat isurang mo yung sarili mo ng mga tao na mga wise din. Anong klaseng wise yung sinasabi dito ni Lord? Hindi yung wise na matalino, no? Kundi po, wise is yung proper living. Okay? Paano sila namumuhay na tama? Okay? So yun po yan. Sabi ni Lord, sino ba yung mga taong namumuhay na tama? Ay, yung mga tao na mayroong takot at pagmamahal sa Diyos na sumusunod sa ating Panginoon. Sa Bible, ang sabi sa kanila, sila daw po yung mga tao na who are wise. Alright? So sabi ni Lord dito sa Proverbs 13, dapat isurround natin yung sarili natin sa mga ganitong klaseng tao na mayroong takot at pagmamahal sa ating Panginoon. Why? Kasi po, yung principles na kung ano yung narinig po natin, yun po ang magdidikta sa ating katauhan. Alright? So sabi nga ni Lord, sa sarili mo sa mga fools, right? Sabi ng Panginoon, time will come, you will be in trouble. Which is very true, di ba? Kung makikita po natin sa paligid po natin, yung mga tao na walang magawa sa buhay, yung mga tao na basagolero. So time will tell na mga they will also be in trouble. So which is very true, no? Yung mga principles ito na dapat po natin na matutunan, na maging aware po tayo. Hindi po tayo basta-basta sama ng sama sa mga kaibigan natin, sa mga bagong kakilala natin, na kung alam po natin na ito ay magdudulot ng kasamaan para po sa atin. Alright, so instead, sabi ni Lord, expose mo yung sarili mo dun sa mga tao na mayroong takot at pagmamahal sa Diyos at sumusunod sa ating Panginoon. Right? So yun po yan. And then another one po is that dun sa Proverbs chapter 18, verse 21. Okay? Ang sabi po ng Panginoon, this is very important po ito, na yung tongue daw po natin can bring death or life. Okay? So in other words, yung tongue po natin has the power of life and death. Ang sabi ng Panginoon dito, those who love to talk will reap the consequences. So ibig sabihin po, yung mga salita na lumalabas po sa mga bibig ng tao, okay? It's either po, dalawang bagay lang po yan. It's either magdudulot ng buhay, okay? Or kamatayan. At sabi ng Panginoon, yung mga tao na nagsasalita ng mga ganito, sabi ni Lord, they will reap yung consequences ng kanilang mga salita na namumutawi sa kanilang mga bibig. Alright? So, ibig sabihin po, kaya sabi nung sa verse 1, sabi ni Lord, di ba, na dapat huwag kayong makiapid sa mga tao na masama. Okay? O sumunod sa kanilang mga halimbawa o sa mga, huwag tayo makiapid sa mga tao na kumukutya. Okay? Sa mga tao. Kasi bakit po? Kasi pag in-expose natin ating sarili doon sa kanila, narinig po natin kung ano yung mga bagay na sinasabi po nila. At ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay na naririnig mo, alright? Sabi ni Lord, it will bring life or death sa buhay mo. So ibig sabihin, yung mga tao na to, na mga in-expose natin sarili natin sa mga tao na masama, anong expect natin sa kanila? Will they be, speaking the word of life sa atin, or they will be speaking the words of death, diba? Or cursing, diba? So, yun lang So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na lumalabas sa kanilang mga bibig, kanilang mga salita, at in-expose natin ang sarili natin doon sa kanila, kung ano sinasabi nila, we will repeat. Sabihin, ito ay magiging bahagi ng buhay natin kung anong sinasabi po nila. Alright? So, kaya po, napaka-importante na piliin po natin kung saan natin i-expose ang ating sarili. Hindi tayo basta-basta, hindi lang sa mga tao, sa mga salita nila, kundi sa mga songs or mga, or blog na sinusundan natin. Okay? Anything na nagtuturo sa atin. Okay? It's either songs or lyrics or blogs or something. Okay? So, hindi lahat ng sinusundan ng mga tao porque na maraming millions of viewers ay maganda na para sa atin. Okay? So, hindi po tama yon. Dapat po piliin po natin yung mga tao
nasusundan po natin o expose natin ating sarili that speak life para po sa atin. Okay? Yun po yung ating ating pong na kaingatan po natin. Yun to dapat po i-consider po natin. So hindi po lahat ng sinusundan po natin porket marami sumusunod ay tama na sila. Okay? So kundi po ay sundan po natin at expose natin ating sarili sa mga tao na that speak life, sa buhay po natin. Like for example, yung mga scriptures, yung mga tao na na expose natin. So napaka-importante dahil po ito ang magdidikta sa buhay po natin. Ito po ang magbibigay ng direction sa anong klaseng buhay na meron tayo. Okay? Doon sa mga nakikita at narinig po natin. So kaya po gano'n na lang po yung binigay ng tagubilin sa atin ating Panginoon na God declared sa verse 1, Psalm chapter 1, verse 1. Unang-una pa lang, if you want to have a victorious life, kaiwasan mo mga ganitong tao. Okay? So ayan po. So sa halip daw po, sabi ni Lord ay dapat malugod daw po tayo, sinabi nga ni Brother Chris, na sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon. Alright? So dapat po, yun ang ating kaligayahan. Ibig sabihin, kasi po ang Panginoon po, pag po siya ay nagsalita sa atin, nagbasa tayo ng Bible, o nakinig tayo ng preaching, o nakinig tayo ng teaching, lahat po ng mga scriptures na matutunan po at marinig po natin, right? It speaks life sa buhay po natin. Ibig sabihin po, is parang it give birth dun sa action ng blessing ng Panginoon na that will take place sa buhay po natin, di ba? So yun po yung napaka-importante po na dapat po natin na ma-experience po natin. Okay? So sa ating pag-aaral daw po ng ating salita ng Diyos. Let's say, kamusta po yung ating Bible reading po na? Pagbasa po tayo ng ating Bible. Right? Do we find time na tayo po ay makapag-aral at makapagbasa ng Diyos? Alright, sabi nga ni Brother Chris kanina, di ba, may mga tao lang, ibang na-expose lang kanilang sarili sa isang araw. Okay? After that, wala na si Lord. Next Sunday na lang ulit. Okay? So hindi po pwede yun. So, dahil po isang araw lang po tayo nakinig ng salita ng Diyos, but yung 6 days, ano po yung pinakinggan po natin? Ano ba yung in-expose natin? Saan ba natin in-expose yung ating sarili for the past, 6 days? Yeah, 1 day for the Bible study, 1 day sa and then after that 6 days, saan natin in-expose ang ating sarili? Alright? So, dapat continuous daw po ang ating exposure sa ating Panginoon. Alright? Parang yung magnet, di ba? Parang may magnet ka tapos meron kang screwdriver. So yung screwdriver, umpisa, pag bagong bili mo walang magnet yan. Di dumidikit yan yung mga screws. Pero pag yung screwdriver, in-expose mo siya, dinikit mo siya sa magnet. Kayaan mo siya dyan for 1 day. So mas isang araw. Right? Mapapansin niyo, pag tinanggal niyo yan at yung ginamit niyo yung screwdriver at dinikit niyo siya sa screw, yung screw. Mapapansin po niyo, yung screw dumidikit na ngayon sa screwdriver. Bakit? Kasi po na-expose yung screwdriver dun sa magnet. Nahawa yung screwdriver. So parang ganoon din po when it comes to our relationship sa ating Panginoon, kung gusto po natin magkaroon ng victorious life, okay? Dapat po ma-expose ang ating sarili sa salita ng ating Panginoon. Right? Para po mahawa tayo. Yan. So yun po yung napaka-importante po. Kaya nga po yung accusation natin ay napaka-importante po natin kung saan natin i-expose yung ating sarili. Alright? So when we expose ang ating sarili, we find time studying the Word of God. Alright? So hindi na po natin kailangan na may magtulak sa atin o magpaalala. O nagbasa ka ba ng Bible mo? Alright? So dapat po may kusa na tayo na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Alright? So sabi nga ni Lord, as you study the Word of God, meron sinabi si Lord dyan sa Hebrews chapter 2 verse 1. Ang sabi ng Panginoon, you must pay the most careful attentions. Okay? Sa pagbabasa po natin, di ba sabi nila, you must pay careful attentions. Therefore, to what we have heard so that we do not drift away. So, ano sinasabi ni Lord dito? Sa ating pagbabasa, okay, when we decided to study the Word of God, dapat daw po, bigyan po natin ito ng atensyon. Hindi lang po basta basahin natin yung Biblia.
after that, pag sinara po natin ang Biblia natin, hindi na natin maalala kung ano yung binasa ko. Right? So, nangyayari po yun, makakalimut, the moment we close the Bible, at tanungin natin sarili natin, ano ba yung aking nabasa? Alright? So, let's be honest, pag tinanong natin sarili natin, at ano ba yung nabasa ko, nakalimutan ko na. Ang ibig sabihin po nun, we did not pay attention do sa binasa po natin. Okay? So, yan po yan. Kasi wala po tayong naalala, hindi po natin na ano ba yung sinabi ni Lord sa akin. So, ibig sabihin, hindi tayo nag-pay attention doon sa mga binabasa po natin. But sabi ni Lord, ang dapat daw po natin gawin, pay attention. You just, we don't just go through the motions of just reading the Bible. Alright? Alam ko na yung kwento na yan. Knowledge. Hindi po doon natatapos yun. Alright? So sabi ni Lord, when you pay attention to the Word of God, habang binabasa mo yan, anong klaseng pagbabasa? Basahin daw po natin to prayerfully. Ibig sabihin is that yung heart mo is really connected sa ating Panginoon. Alright? Kung paano tayo nanonood ng mga teleserya o kaya yung mga Korean, yung mga program ba yun? So, di ba, minsan tutok na tutok tayo, di ba? Kasi hindi natin maintindihan sinasabi nila. Ang ginagawa natin, binabasa natin yung translation. So, daman-daman natin yung mga sinasabi nila, yung pinapanood natin, even though hindi natin naintindihan, by hearing yung sinasabi nila. Pero we are paying attention dun sa mga, yung translation. Okay? So, naintindihan mo ngayon yung kwento. So, ganun din. When it comes to the Word of God, you have to pay attention sa ating pagbabasa. Kasi po, sa ating pagbabasa, we will learn a lot from God. We will be able to hear kung ano yung sinasabi at tinuturo ng ating Panginoon. At sabi ni Lord dito, okay, sa ating pag-aaral, we have to pay attention para we will not drift away from the truth of God's Word. Okay? So, ibig sabihin, para hindi tayo mahiwala, hindi natin mabaliwala ang salita ng ating Panginoon. Otherwise, you hear the Word of God pero hindi na bago, hindi na apektuhan ang ating buhay. Okay? Nakuha po natin. So, so they had to, galiin po natin, yung principles po na ito na tinuturo sa ating Panginoon. Every time po tayo magbabasa ng salita ng Diyos, take your time. Pay attention to every word na sinasabi ng ating Panginoon. As much as possible, magsulat po tayo. Isulat po natin yung mga sinuturo sa atin ng ating Panginoon. Para po meron tayong babalikan. Okay, hindi po natin nakakalimutan. Kasi po yung retention level po natin, yung minsan, yung sa ating pagbabasa, para ma-retain po natin yung mga natutunan natin, dapat po sinusulat po natin yan. Kasi the more you write it, yung mind po natin nag-activate. Kailangan i-process niya yung sinusulat mo. Kailangan i-process ng mind natin kung ano yung, kung paano mo, anong letter A o B o whatever. So, ibig sabihin, yung mind mo ay nakakonect dun sa binabasa mo. Okay? Iniintindi mo yung binabasa po natin. So, that's how that's how God designed us. Alright? Na para tayo makapag-connect sa ating Panginoon, that we have to pay attention. Okay? Take heed dun sa mga binabasa po natin sa salita po ng ating Panginoon. Like, for example, sa mga tinuro po sa atin ni Brother Kids, we don't just, para lang tayo nakinig ng isang kanta. Tapos na, wala na, hindi na natin naalala kung ano tinuro ni Brother Kids. So, dapat po natin gawin para po ma-avoid po natin yon is dapat maging ugali po natin at ma-adapt po natin, ma-develop yung character, yung attitude po natin na tayo po ay nagbabasa, ay nagsusulat. Yung mga tinuturo po ni Brother Kids, dapat na isusulat po natin yan. Para po, pag natapos po yung Bible study po natin, after an hour, pwede nyo mong balikan. Ano ba yung tinuro ni Brother Kids? Oh yeah, ito, maganda ito sinabi ni Brother Kids at tinuro sa atin. Maganda itong scriptures na ito na na tinuro po sa atin. Alright, so, so dapat po, pay attention. Yan po yung napaka-importante sa ating Panginoon. Importante po kasi yung salita ng Diyos sa ating Panginoon. So kung ito po ang salita ng Diyos, yung Biblia ay importante sa ating Diyos, dapat po ito ay maging importante rin sa atin. Alright? Hindi po natin ito binabaliwala.
Okay? Kasi po lahat, yung direksyon ng buhay po natin ay nakasalalay po dyan sa ating pagkakaalam at pagbibigay ng halaga sa salita ng ating Panginoon. Alright? So yan po yung so kaya po, palagahan po natin ang ating salita po ng ating Panginoon. Ayan, naalala ko sinabi ni Brother Keats na ito, luma na yung matagal na yung salita ng Panginoon, pero ang salita ng Diyos ay lagi pong bago. Hindi po, na hindi po ito natatapos lang para po ito sa mga first century Christians. Kundi po ito po ay, na nag-i-evolve po ito po ay applicable sa lahat po ng tao. Okay? Sa lahat po ng anumang oras, anumang sitwasyon, at anumang panahon, alright, ito po ay applicable po sa atin. Alright? So, ayan po yung na yan. So, kaya po, if we keep doing that, sabi nga ng Panginoon, hinantulad tayo saan? Sinira po ni Brother Keats, para po sa isang puno, okay, na nakatanim daw po sa malapit na sa ilog. Alright? So, ibig sabihin, tayo po ay punong-puno ng salita ng Diyos. Babad tayo sa salita ng ating Panginoon. Alright? So, yun po. Yan po lang po. At agay. Ayun. Alright, bye kids. Questions po? May nais po ba kayong itanong? Or share kay Brother Ron? Ako na mag-share. Okay, bro. Kasi siguro sa buhay natin dumaan na tayo sa point na gusto nating maging successful. Pero saan ba tayo magsisimula? Di ba? Parang kung meron sanang step by step guide na susundin lang natin. Di ba? Step 1, ganitong gagawin. Step 2, ganyan. Yung detail. So, ang sekreto, ito na yun yung lesson na to. Nasa Bible. I-share ko lang yung kasi dati may binabalik-balikan akong verse na yung nakalagay sa parang first step. Yung seek first the kingdom of God and His righteousness and He will give you everything you need. Dali, check ko lang yung nakalimutan ko yung nasa Matthew 6:33. 6:33. Matthew 6:33. Diba? Yeah. Tapos connected din yun sa yung sa lesson kanina na yung about sa delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Diba? So minsan ang solusyon sa problema natin parang lang yung a piece of paper and a pen. So tama yung sinabi ni Pastor kanina na kailangan nating isulat yon. Try mo isulat yung verse sa papel, then balik-balikan natin yon, and then pwede mo rin idagdag yun yung yung goals para parang yun na yung promise sa'yo, di ba? Parang ito na yung sinulat mo dati, tapos ngayon nandito ka na ngayon, parang na ba yung nagkaroon na ba ng fruits, di ba? So itong lesson na to, ito na yung parang guide, very detailed. Right. Yun lang po. Thank you, bro. Thank you. Yeah, I think one thing sa rin na alala ko rin dito niya. Dahil si Bertina na Barikis kanina, di ba? Anong nagiging epekto ng pagbabasa natin ng Biblia araw-araw? Yung regular na pagbabasa natin. Ano naging epekto nito sa buhay po natin? Alright? So, ano yung epekto? Ano ba yung naidudulot nito sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon? I just want to share things one verse to. Ito dun sa John chapter 8, verse 31 to 32. Sabi ng Panginoon dito to the Jews who had believed Him, He said, "If you hold to my teachings, you are really my disciples." All right? And then you will know the truth, and the truth will set you free. All right? So, ibig sabihin po dito, sa tayo, hindi lang po ito address sa mga Jews, kundi tayo rin po. We are spiritual Jews.
na who believe in the Lord Jesus Christ, you know. So, ibig sabihin, sakop po tayo dito. At ang sabi ng Panginoon dito, na kung tayo daw po ay, tayo yung mga hawak sa salita ng ating Panginoon na ating nabasa, ating natutunan. Sabi ni Lord, ikaw ay tunay na disipulo ko. Alright? So, ibig sabihin, meron pala, kung ikaw pala ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon, isang character natin ay yung mga taon that hold on, nagpapahalaga sa salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, paano magpapahalaga sa salita ng Diyos? Dapat, pinag-aaralan mo. Diba? So, yun yung mga, ito yung, na masasabi po natin, tunay masasabi po natin, kung tayo ay, tayo po ay tunay na nanampalataya kay Kristo Jesus, tunay po tayong sumusunod sa ating Panginoon Kristo, tunay tayong nagmamahal sa ating Panginoon, dapat po, we hold on to that, yung promises ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pinangahawakan po natin, yung salita at yung mga salita ng ating Panginoon. At sabi ni Lord, ano mangyayari pag pinangahawakan natin yung salita ng Diyos? Ibig sabihin, ano mangyayari kung binibigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos sa buhay natin? Ang sabi ni Lord, then you will know the truth. And the truth will set you free. Ibig sabihin, malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ito ay ang siyang magpapalaya po sa atin. Anong truth ito? There are so many things na tinuturo sa atin. Unang-una po when it comes to salvations po natin. Okay, ang sabi ni Lord, the only way for us to be right with God, according to the scriptures, is through having faith in the Lord Jesus Christ. And that's it. Sabi nga ni Lord, it is Jesus Christ lang po ang siyang mediator between God and man. So that's the truth. Alright? So, ibig sabihin, kung tayo po ay tunay na nanampalataya kay Kristo Jesus, panghawakan natin yan na si Jesus Christ po ay siya lang po ang tagapamagitan between God and man. At sabi ni Lord, wala daw po makakaparoon sa kaharian ng Diyos, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. So, and in that regard po, as we study the Word of God, may mga truth din po na ma-discover po tayo na we can apply sa buhay po natin. So yung truth po na yon, pag nalaman natin yung tama at ginawa po natin, ay mababago po yung ating buhay. Di ba? Iyon yung magpapabago sa buhay natin. Ang pagbabago nito, when God asks us to change, hindi po para na maging KJ si Lord. Di ba? Hindi. Ibig sabihin, when God introduced something sa buhay natin na gusto lang ni Lord na baguhin mo at i-apply mo to sa buhay mo, ibig sabihin, ang pagbabago na yan ay magdudulot yan ng pagpapala. Hindi ka i-lead ni Lord sa mapahamak ka kundi gusto ni Lord maayos ang buhay mo at maalay na sarili mo sa salita niya at mapagpala ka. So yun kaya sinasabi ni Lord dito na yung truth is, the truth of the Word of God will always bring to us salvation and deliverance and healing. So sabi nga doon sa Lucas sa chapter 11 verse 15, sabi ni Lord dito, subalit sinabi niya, higit na pinagpala ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. So yun yung epekto ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Na as we study the Word of God, God is blessing us. God is setting things in motion sa buhay po natin. Kung ano yung sinabi ni Lord, yun ang magaganap. Diba? So yan po yan. So kaya po, napaka-importante na tayo po ay matuto, hindi lang po malaman natin salita ng Diyos, kundi po ito po ay i-apply po natin sa buhay natin. Na matuto tayong sumunod sa ating Panginoon. Okay? So kaya nga po dun sa John 14:15, ang sinabi ni Lord dito, kung minamahal ninyo ako, sabi ni Jesus Christ, susundin niyo yung aking mga pinag-uutos ko. Alright, so ang questions po na ngayon ay mahal ko ba si Lord? Alright, so dito po natin masusukat ngayon kung tayo po ay, parang self-examination po, parang, examine po natin yung ating sarili. Kung tatanungin natin ang ating sarili, ako ba ay tunay na nagmamahal sa Diyos? Paano ko masasabi ako ay tunay na nagmamahal sa Diyos? Sabi ni Lord, kung ikaw ay sumusunod sa aking mga pinag-uutos. So, yeah. So, yan po yung ating So, paano natin masusunod yung Lord? Dapat po ay pag-aralan natin. Mag-igali po natin na we spend time in the Word of God, studying it, meditating on the Word of God,
day and night para po ma-equip po tayo, and the truth na sasabihin po ng ating Panginoon sa atin, tuturo sa atin ni Lord, sabi ni Lord, it will set you free. Right? So yan po yung yung kalagahan at epekto ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Alright, right kids. Okay. Ay, may gusto pa ba bang mag-share or may question po ba kayo? Okay. Wala na po, kay Roel. Yung lang po is, yung para sa akin po, challenging po talaga sa una yung pagbabasa po ng yung Bible po. Kaya yung pagkakaroon ng daily devotion or i-incorporate nyo po yung daily devotion nyo sa buhay nyo. So, una lang po mahirap. Pero sa sa pagtagal-tagal habang masasanay na rin po kayo nun, tapos magiging parang part na rin po siya ng ng daily routine nyo sa life nyo po. So mahalaga rin po yung meron kayong yung kasabayan sa pagbabasa, tulad po ng sa amin sa church po namin, meron kaming yung sa daily Bible reading chapter by chapter. So sa sa pamamagitan po nun, at least meron po kaming kasabayan. So pag meron kaming mga questions, meron kaming yung mapagtatanungan po. Ayan. So, yun naman po sa akin kay Robert. Alright. Okay. Nandiyan pa ba kayo? Nandito pa po. May itatanong lang po ako. Kids, regarding reading the Bible, kasi yung time na na-read ko yung Bible ba, yung bang sabi ko, yung bang parang as I read the Bible, lalo ko nagkakasala eh. kasi noon as I read the Bible baga pagkatapos nagkakaroon ng maraming tanong ba ang na-encounter ko, mga self-question na bakit ganito, bakit ganoon, bakit ganoon si Lord. Di pa ako nagkakasala ng ganoon. Kaya may time na ako hindi na ako magbabasa ng Bible. Lalo dumadami yung kasalanan ko. kasi yung isa doon yung bang, yung sa Genesis ba, yung sabi ni Lord, yung bang di nahati yung yung dagat, nahati yung dagat para dumaan dun yung mga Israelites sa ni Moises. Tapos may part doon, may verse doon na sabi ni Lord, yung hindi sabi ni Lord, basta nakalagay doon, yung bang parang sinabi ni Lord na yung mga paraw, yung pang pinatigas yung loob, hindi pinalambot. Yung parang si Lord ang may kagustuhan na yung kasi parang gustong sumurrender na ata ni Paro kasi di ba namatay yung anak niya. Pero si Lord ang gumawa ng paraan na maging matigas ang kanyang paninindigan. Kaya nagkaroon ng confusion sa sa tanong ko ako bakit ganoon? Paano pala yung tao na gustong magbago? Hindi pala bagong buhay siya kasi parang control siya ni Lord na katulad ng mga paraw na sabi pinatigas ng kanilang mga kalooban, kaya naging nanatiling matatapang yung mga sundalo ng Paro na tinugis yung mga Israelita hanggang sa mga malunod nga sila. Tapos, isa yun, parang dito ako na nagkaroon ng maraming question tungkol sa pagbabasa ko ng Bible. Kasalanan ba yun? Okay, so yung po sa Pharaoh, yung sa kay Moses po. Totoo po sinabi po ng Panginoon, pinatigas niya yung puso. Hindi po ibig sabihin po 'yon na si Lord po ang nag-instigate para mag-rebelde yung Pharaoh. Ibig sabihin po noon, kasi ang dealing po dealing po ng ating Diyos sa Old Testament ay iba dun sa dealing po natin sa panahon po natin, which is
church age, sinasabi, o yung grace period ni Lord. So, kasi dalawa pong klase yun. So, sa Old Testament po, bakit daw po pinatigas? So, tama yun. Pinatigas ng puso ng ating Panginoon para hindi, payagan na lumabas ang ating mga Israelita sa Egypt. Diba? Yun ang gusto nila eh. So, hindi po, ang ibig sabihin po noon is that yung pinatigas ng puso is that kasi po yung mga Egyptian, sukdo lang po yung kanilang kasalanan sa ating Panginoon. Kung paano po nila tinato yung mga Israelita. Di ba? Naman po, ang mga Israelita, anak ng Diyos yan. So, kung paano nila pinahirapan, di ba? Kung paano yung paggawa ng mga clay, di ba? Yung pyramids. So, in-increase pa nung, ibig sabihin, binibigyan sila ng straw, meron silang mga clay. So talagang buong maghapon sila, nagli-labor sila talagang pahirap sa kanila na gumawa ng mga clay na yun at iakyat, gumawa ng bato para maging bato at gawin doon sa building o sa mga, sa mga palasyo o saka doon sa mga pyramid. Right? So yun yung So, sumobra tapos doon, hindi pa na-satisfied yung mga tao sa Egypt, yung mga Pharaoh. Ang ginawa nila, in-increase pa nila yung pahirap ng mga tao. Instead po na dati nirasinan sila ng mga straw. Yung mga straw, kasi yung straw, yun po yung ginagamit para po maging matibay yung clay. Alright? Para siya yung nagdidikit-dikit. So, sabi ng Pharaoh, hindi. Mas maganap kayo ng straw, pero yung production nyo, yung number ng production nyo, dapat gano'n din. So, ibig sabihin, yung, sobra yung pahirap nila anak ng Diyos. So, ang Panginoon, ibig sabihin is that may judgment na yung ating Panginoon dun sa Pharaoh. So, ang ginawa ni Lord, ay ginamit lang niya yung sitwasyon mo, nung tao, nung Pharaoh. Okay? So, since na matigas ang puso mo, at alam ng ating Panginoon na no matter what, na maski kumatok ang Panginoon sa puso ng Pharaoh, hindi siya magbubukas ng kanyang puso sa ating Panginoon. So, yun yung kay Lord for yung tatawag na for knowledge, na alam ni Lord kung ano magiging katapusan ng tao na to. Despite ng pagkatok ni Lord sa puso ng Pharaoh, pero ayaw pa rin niya. So, talagang nireject nila ang ating Panginoon. They don't believe in God. So, para kung yung pagpatigas ng puso ng Pharaoh ni Lord, pinatigas ni Lord, is a form of judgment ng ating Panginoon. Ibig sabihin, alam na ni Lord, maski hindi na natitigasan talaga at hindi maniniwala yung Pharaoh. So, ginawa ni Lord, ginamit yung sitwasyon na yan. Okay, sige. So, parang i-demonstrate yung kapangyarihan ng Panginoon doon sa mga Pharaoh. Okay, now hoping na itong paro na to ay manumbalik siya sa Diyos. Pag nakita niya yung signs and wonders, ay magbabalik siya sa ating Panginoon at hihingi ng forgiveness. Pero hindi niya ginawa eh. So, ibig sabihin, and then sabi ni Lord, okay, sige, titigasan ko na yung puso mo. Kasi yan ang gusto mo, sige, tigasan na lang natin. Tuluyan na natin tigasan yung puso mo. So, yun yung So, yun po yung yung account na yun, hindi po yung si Lord na pinatigas ni Lord para purusahan yung mga mga Egyptian. No, hindi po. Hindi po. Iyan na po yung resulta ng kanilang kasalanan na talagang at the end talagang pinatigasan na nila ang puso nila. So yun po yung hindi po yun yung parang si Lord ang na pinatigas yung puso. No, it's not, hindi po ganoon. Mm-hmm. So yung resulta po yon ng kanilang kasalanan. Okay? Kaya po, yung kalupitan po nila dun sa mga tao. Actually, again nga, yung mga signs and wonders, pagkakataon na nila yun na bumalik kay Lord. Kasi nakita nila yun. Yung works ng ating Panginoon, di ba? Hindi naman gawa ng tao yan. So, ibig sabihin, by that, ma-realize nila na mayroong Diyos. May Diyos na nagmamahal sa kanila at kumakatok ang sa puso niya nung pero ang ating Panginoon. Pero, they still decided na, hindi, ayoko daw maniniwala sa Diyos niyo. So, okay, sabi ni Lord, sige, kung yan total, yan ang gusto mo, patigasin ko na rin talagang puso mo. Ayaw mo sa maniwala sa akin. So, yun po yung na yun. Kaya po, yun yung account na bakit sinabi ni Lord na pinatigas niya yung puso ng tao. So, actually, matigas na talaga yung puso niya.
So yun po yun. Yung parent. Masakit po, Mama Lucy? Opo. Yeah, so tandaan po natin, ang ating Panginoon po, God is so gracious. Nung tinanggap po natin si Jesus Christ sa buhay po natin, ang sabi ni Lord, pinatawad niya po yung ating kasalanan. Alright? So yung kasalanan po natin, kung ano man yung ginawa po natin, sabi nga ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. So kung mabuksan po natin Biblia po natin, 2 Corinthians 5, chapter 5, verse 17, ang sabi po ni Lord dito, if anyone is in Christ, sino daw po yung mga tao na tumanggap kay Kristo Jesus? Sabi ni Lord, behold, the old has gone and the new has come. So ibig sabihin, kung gaano man tayo dati, kasalanan natin dati, ako, kasalanan ko dati, kung ano man yung kasalanan ko dati, ay pinatawad na ng ating Panginoon. Gaano man kasama, gaano man kalaki ang aking kasalanan, ang sabi ni Lord, since tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, right? Pinatawad ka na ni Lord at nilinis na tayo ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala. So, kaya po, in the eyes of God, kaya sinabi nga ni Lord, Jesus daw po is our righteousness. Ibig sabihin po, tayo ay naging matuwid sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya po, God is giving so much emphasis sa Bible na, na mas madali lumapit ngayon sa panahon natin sa ating Panginoon, sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kasi po yung gift na salvation na binibigay po sa atin ng ating Panginoon ay libre. Hindi po natin kailangan bayaran yun o i-earn po natin. Hindi po. Ito po ay libre na binibigay sa atin ng ating Panginoon, yung eternal life. Okay? Kailangan po natin tanggapin si Jesus Christ sa buhay natin. So, but the moment we receive Christ sa buhay natin, sabi ni Lord, by faith sa ating buhay, and we trust God na, na sa kanyang pagmamahal sa atin, nilinis niya tayo. So, matuwid na po tayo sa ating Panginoon. So, yung mga kasalanan nung dati po ay, yung makikita po natin dito. Makita natin yung grace ng ating Panginoon. Hindi po, sa mga account, makikita po natin na, parang kita natin, ginad sila ng ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na, dahil hindi sila inabot ni Lord. Makita po niyo doon sa mga account po na yun, sa mga scriptures na yun, makita natin doon na kung paano inabot ni Lord yung mga tao. Pero ayaw pa rin nila. So, ibig sabihin, sila na po yung mga tao po ang nag-pronounce ng judgment sa sarili nila. So, kaya po, makita lang natin na ginad sila ni Lord. So, but actually, inabot sila ni Lord, kinatok sila ni Lord. Pali magising ka at maaalala mo na ma-realize mo ikaw nagkakasala sa akin. So manumbalik sila. So ayan yung So next week po pag-aaralan po natin yan. Mayroon kay Jonah. Next week yung pag-aaral po natin about kay Jonah na kung paano po inabot ng Diyos yung city of Nineveh. Okay? Na yung mga tao po, sobra yung kasalanan ng mga taong to. They are known for that, at that time, sa mga kasamaan. Pero yung mercy ng Panginoon nandun po rin sa kanila. Alright? So pinadala ni Lord si Jonah para sabihin sa kanila na sila ay nagkakasala sa Diyos. So praise God. So yung mga sa city of Nineveh, yung mga hari doon, ay, nagrepent sila. Alright? And then, sabi ni Lord, hindi sila pinarusahan ni Lord. So ibig sabihin, nandun yung mga account na makita natin na sa Biblia, when God pronounced judgment doon, okay, hindi ibig sabihin pronounce ng judgment na, pero merong bagong mangyari yung judgment na yun, binibigyan ng ating Diyos yung mga tao ng pagkakataon na manumbalik at magsisi sila at manumbalik sa ating Panginoon. So yan po yung na yun. So makita mo natin yung mga scriptures na yun, sa mga account na yun, kung paano sila inabot ni Lord. But then, they still decided na ayokong sumunod kay Lord. So sila na po actually nag-judge sa sarili po nila. Kaya po sila pinalis ng ating Panginoon. May itatanong po ako, Kuya Ruel. Yung topic natin po last week po, God's will po yun, po? God's will? Ang tanong ko po, yung pwede po ba natin i-connect yung God's will dito sa victorious life?
Kasi parang ano siya parang may connected siya dun sa waiting for the God's will para magkaroon tayo ng victorious life. Kasi kung minsan po naiinip tayo gusto na natin yung bang alam natin po na ibibigay ni Lord, pero parang wala tayong patient na mag-antay. Kaya minsan ayun, mga illegal na lang po ang ginagawa para ma-attain niya po yung gusto niya, na hindi na niya nahintay yung blessing ni Lord o yung talagang time na ibibigay ni Lord. Tama po ba? Pwede pong connected po siya. Oh yeah, oo. So yung actually di ba yung unang plano ng ating Panginoon is not to, is to prosper us. Diba dun sa sinabi dun sa Jeremiah 29:11 na sabi po ng ating Panginoon doon that I know the plans I have for you, sabi ni Lord, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give hope in the future. So yun yung plano ni Lord, ultimate plano ni Lord is to prosper us, and not to harm us. So ibig sabihin yun po yung mga na yun na yung sa ating, sabi desire ni Lord for you to live a victorious life. Yun po yung madalit salita. Okay, so paano tayo magkakaroon ng victorious life? Okay? Paano tayo mamuhay ng victorious sa every area ng buhay natin? Kasi sinabi kong every area, ibig sabihin, sa family, sa relationship, sa career mo, right? Dun sa, sa anong plano mo, sa family mo, sa mga anak mo. So, yun yung mga different areas ng buhay natin. Ang sabi ni Lord, gusto niya, i-bless niya tayo dun sa lahat ng area ng buhay po natin. Anything that concern us, gusto ni Lord, i-bless tayo. Kasi yan siya Yan siya yung Diyos natin na mapagpala sa atin. So, ang questions ngayon is that, paano kung tayo magkakaroon ng victory sa bawat area ng buhay ko? Paano ko ma-maintain yung victory na ito? Kasi minsan, di ba, binas tayo ni Lord, okay, nagkaroon ako ng victory. Pero after that, ang mga tao, nakakalimot na sa Diyos. Right? Hindi nila, dabi nga ni Barkis, hindi nila nasusustain yung momentum nila, yung relationship nila with God. Ang tao kasi, ang normal tendency ng tao, lalapit ang tao sa Diyos pag may kailangan sila. Pagkatapos noon, pag sinagot na sila ni Lord, pag binasa na sila ni Lord, ang Diyos natin, nakakalimutan nila. Wala ng puwang si Lord sa buhay natin. So, hindi nila na-maintain o na-sustain yung victory nila dun sa area ng whatever it is. Kung sa health. Alright? So, sabi nga ni Lord, by His wound, we are healed. So, yun yung victory na, sabi niya, ibig sabihin, sa pamamagitan ng sugat na tinamo ni Jesus Christ dun sa cross, ipinagpalit ngayon yung sugat niya sa ating mga kasakitan. So, yun yung promise ng ating Panginoon sa atin. And then, some people receive yung healing. Right? Nung matutunan nila, yung mabuksan ang kanilang isipan dun sa scriptures na sinabi ni Lord, dun sa Isaiah, na yung by His wound, by the wounds of Jesus Christ, ay pinagpalit ng ating Panginoon sa Kanya, yung Kanyang sugat sa ating kasakitan. So, nung na malaman nila at matutunan nila, excited sila, and God healed them. Right? So, after that, nung na-heal sila, unti-unti na hindi na nila na-maintain yung relationship nila, yung excitement nila sa ating Panginoon. So, unti-unti, nagdidrip sila. Kaya sabi nga ni Lord, di ba? Sabi nga kanina, tinuha natin, na we need to be careful, pay attention sa mga narinig natin sa Diyos, sa salita ni Lord, so that we will not drift away. So ibig sabihin, ang key natin dito, para ma-maintain at ma-sustain natin yung relationship natin o yung victory natin na binigay sa atin ni Lord, is dapat, alagaan natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. And how we can take care of yung relationship natin is continual communion sa ating Diyos. Just like sa mag-asawa, di ba? Sa mag-asawa, kailangan ng communication. So, kaya yung boyfriend and girlfriend pa lang. Di ba? Para mo makilala yung boyfriend mo o yung girlfriend mo, yung maging asawa mo, dapat you spend time with them. Right? Para kilalanin natin sila. At yung sa pagkakilala mo na yun, as you spend time dun sa tao na mahal mo, you learn to trust that person. Okay? Ganun din sa ating Panginoon. When you spend time with God, if you love God, if you,
i-engage natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Dapat we should be actively na i-engage natin sarili natin to nurture yung relationship natin with God. And how we can do that? Spending time in the Word of God. Makinig tayo, kausapin natin ang ating Panginoon, and as we study the Word of God, nakikita natin, natutunan natin, at nakikita natin yung puso ng Diyos para sa atin. And as we makikita natin kung gaano tayo kamahal ni Lord, gaano tayo ka-importante sa mata ng ating Panginoon, and how makikita natin as we study the Word of God, makikita natin na gaano ka-involve ang ating Panginoon sa buhay natin. Yung mga problema natin, gusto ni Lord, kasama siya. Right? And pag yung anything that concern us, si Lord concerned din yun. If we study the Word of God, kung makikita po natin, mapag-aral natin yan, unti-unti, makikita mo kung gaano ka-importante tayo sa ating Panginoon. So, yun yung and dapat po masustain po natin yun by spending time in the Word of God. Yung victory na binigay sa atin ni Lord, isustain po natin. Hindi po yung one-time event lang na pag nagamit mo, tapos na. Diba? Para yung load card, yung pasa load. Diba? Magamit mo isang beses lang, pag naubos mo, wala na. Tapos na. Right? Hindi po ganun. When sa relationship natin, Lord, hindi pwede yun. Dapat po i-sustain natin. Maintain po natin yung relationship natin sa ating Panginoon. And sabi nga ni Lord, you will know the truth, and the truth will set you free. Ibig sabihin, the truth will keep yung victory sa buhay mo. Alright? Kasi yung Word of God is a victor word ang salita ng Panginoon. There will always be victory. There will always be breakthrough pag tayo ay nakakakinig at natututo sa salita ng ating Panginoon. At pag in-apply natin yun, victory yun. Okay? So, yan. So, yan po yun. So, nasagot po mga okay. Thank you po. Alright. So, may tanong pa tayo kay Brother Kicks. Pagkakataon na po natin, yung para, Amen? Okay na? Silence means what? Sabi nga, like mo sinasabi, ang silence na dalawang beses. Dalawang bagay lang ibig sabihin niya pag silence yung tao. It's either na tao ay may natutunan or wala silang natutunan. Yun lang yan, silence. Pag nalala ko nung yung high school ako tahimik pag tinatanong ko ng teacher ko, tahimik ako. Kasi wala akong natututunan, hindi ko naintindihan. Kaya gano'n ako. Kaya, di ba tayo si Sabet, yung mga teachers yan, pag kunyari, itisado ko, kunyari, okay, intindihan ako, pero may tanong ka, wala ma'am, naintindihan mo, sige, opo. Pero wala akong naintindihan. So, ayan po, yan ganun din po when it comes to the Word of God. So, yeah, so ang suggestion ko lang po sa inyo is that maintain po nyo yung relationship nyo sa ating Panginoon. And as you learn the Word of God, i-apply po natin. Ang key po kasi doon, para tayo mag-grow in our faith is to know the Word and then apply po natin. Sundin po natin. Yun po yung kidaan. Yan po yung purpose bakit po tayo nag-aaral is para masunod natin yung pinag-utos ng Lord sa buhay po natin. Then write down yung mga revelation yung mga natutunan niyo sa ating Panginoon. And then time will come, gagamitin niyo yun para i-claim yung victory niyo. Okay? So parang ticket yan . Yung mga scriptures na binibigay sa inyo ni Lord, yung mga promises niya, parang ticket yan. Ticket para makapasok at makamtan niyo kung ano yung pinangako ni Lord. Amen? Okay. Si Ate Ani pa pala ang closing. So, kung wala na po, mag-closing prayer tayo. Wala na bang hahabol na question? Sige, mag-pray na po tayo. Panginoon,
Muli, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, sa inyong mga naituro sa amin, Panginoon, O God, hallelujah, na Panginoon, I pray na lahat ng natutunan namin ngayon ay hindi lamang po ito maging head knowledge, Panginoon, but Lord, we apply, O God, sa aming mga buhay. Panginoon, as we read your word, marami pong mga katanungan, marami pong mga naiisip kami, Panginoon, but I pray na even our thought, even ang aming mga naiisip, Panginoon, I pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, O God, na Lord, we can discern, Panginoon, O God, kung ano po ang boses niyo at ang boses ng kaaway, Panginoon. Help us, O God, don't allow the enemy to control our mind, na as we read your word, Panginoon, ay madideceive kami, Panginoon. We really want to obey you. We really want to follow you, Panginoon. So, Lord, as we continue to read your Bible, Panginoon, read your word, Panginoon, I pray na reveal yourself to us in a personal way, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa bawat isa. O Lord, who's part of this Bible study group, I pray that you continue, O God, to help us, O God. Help us in our walk with you, O God, in our daily life, Panginoon. Alam niyo po ang mga heart's desire ng bawat isa, Panginoon, O God, unspoken prayer. Sagutin niyo po ito at I pray na we will do your will for us, Panginoon, O God. We will have that strength to do your will for us, Panginoon. That we will have that intentional living, Panginoon, to please you, to abide in you, at hindi po yung aming mga dating ways na, Panginoon, ang mag-control sa amin. But Lord, yung mga bago niyo pong revelation, mga natutunan po namin, tulungan niyo po kami that we can obey you and live a life, O God, according to your word, Panginoon. Salamat po for tonight. Bless the rest of the day, Panginoon, sa mga kapatid namin sa Pilipinas. Protect them, Panginoon, O God, and all of us, O God, even here. Protect us, O God, from this pandemic, Panginoon, O God, hallelujah. Cover us with the blood of Jesus. Sinabi niyo po in your word, O God, those who trust in you will be kept safe, Panginoon, O God, hallelujah. So we claim it, O God, and we thank you for that promise. Thank you, O God. We bless you, we praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. And next week po, tuloy po natin